sana naiwasan sana ito. To be honest, no, well, I'm not enamored with Gadon, but I find it humiliating na bigla kang sasabihin ni Auntie Claire na lahat po sakop. So parang kasama ka. So parang that could have been prevented if you have a clear memo. Sino ang magko-courtesy resignation? Anong deadline? For a secretary level position, no, nakakahiya yung ganon. Nakakahiya yung ganon. And especially, one of your very avid supporters. Huwag na natin, kahit ayaw natin si Gadon or whatever, tingnan lang natin to objectively na cabinet level, mas mataas pa kay Auntie Claire, at avid supporter pati ni Bongbong. Tapos mapapahiya ka ng ganon. Papahiyain ka ng ganon ni Claire Castro of all people. Alam mo yun? Si Auntie Claire ba talaga? Well, kasama po siya. Hello, Kamoisture. Hello, Kamoisture. Narinig niyo ako? Yes. Po. Claro. Ayun. My God, ang sama ng pakiramdam ko, hindi ko alam kung bakit. Tuwing nag-aircon, kasi kung init kasi, nabukas ako ng aircon. Oo. Nagkasakit ako. Nagkasakit ka sa aircon. Mainit ba ngayon sa China? Mainit ba dyan? Well, mainit na for my taste. Okay. So sabi ko, puta, alam mo yung masamang pakiramdam na wala ka naman lagnat. Ano to? Ano ba to? Lagnat laki ba to? Ano yung pag-changing weather? Anong changing weather? Or baka dehydrated ka po? Opo. Changing weather? Ganun ba yun? Napabago-bago. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan yung lagnat? Ano yun? Lagnat? Ano yun? Yung parang nakalimutan ko yung term ng mga matatanda sa amin yun eh. Kasi parang yung ang gamit yung parang lagnat damo or something like that, parang gano'n. Hindi kasi alam mo yung kasi yung na-expose ka sa sa magkaibang weather ganyan or yung temperature, yung mainit lamig yun. Ay, baka yung aircon yon na bigla ko bukas ang aircon kasi ang init talaga mga Bex, talagang nainitan ako, pinagpapawisan ako ng butil-butil. Sabi ko, ayoko pa naman mag-aircon. Hanap na nga lang ako ng electric fan. Alam mo yung sinisipon ka na meron kang sa ilong or na wala naman. Yung parang barado tas parang walang lumalabas. Ang tagal kong nanandigan sa buhay na ayaw ko ng aircon, sa totoo lang. Pero ngayon, hindi na talaga. Ayaw ko na. Hindi, aircon na talaga. Girl, ang tagal ko hindi nag-aircon sa buhay ko, ha. Alam mo yung, kaya tuwing nag-aircon ako, nagkakaroon ako ng, ewan ko, siguro it's the dust nang galing sa aircon. Kasi di ba, ang mga aircon may mga dust yan. Tapos kung matagal mo na pong hindi nagamit, tapos biglang yung dust doon, dapat medyo wala ka siguro muna sa room ng first few, or baka hindi, guys, nila din po sanay na yung nakatutok talaga sa'yo, since hindi ka naman sanay na nag-aircon, tas ngayon nakatutok sa'yo, so baka na-shook yung bad, na ano to? Nagulat yung katawan mo po. Baka nga rhinitis and lagnat signal, tigilan niyo ako. Anyway, tawag dito? Last year pa yan, 30K. Last year pa yan. Ayun. Ano yan, ang tawag dito, yung grupo sa Amerika, noong EDSA rally, nagpapadala sila ng funds. Hindi naman yan isang bigayan lang eh. Hindi naman isang bigayan yan. So, ang tawag dito, ako, I do not really solicit money. Hindi ako nagsusolicit ng pera sa kahit. Yung iba nga parang gusto nila magpadala, tapos sasabihin ko, pasensya na po, hindi ko po mabibili yung gusto ninyo. Ganun. Kasi usually, nagbibili niya mga OFW. Kunwari sabihin nila na, Joey, magpapadala ko ng pera, bili mo ng pagkain. Ganun. And I would usually accommodate. Ganon. I would usually accommodate. Kasi parang ang feeling ko, itong mga OFW na to, kung sa ikaliligaya ng buhay nila at parang kung ang feeling, kasi di ba nung mga time na yon, malayo sila eh. Tapos wala pa si PRRD sa Hague. Ganon. So yung mga OFW, wala silang outlet para, alam mo yun, para ipakita yung kanilang pagmamahal sa bayan. Ganyan. So ako naman, mabait ako pagka lalo na yung mga ganyan na, syempre lalo na nakatira na ng mga 20 years abroad, ganyan. Meron yung, yung guilt na dala ba na
wala sila sa bansa, hindi sila nakakatulong. So parang yun na lang yung mga tulong-tulong nila, ganyan. So usually, pagka merong mga mangilan-ngilan na, at hindi ko ina-entertain lahat, no? Usually yung mga kinakausap ko about it, yun yung mga talagang nakikita ko sa live. Yung talagang sobrang onti lang talaga ng mga ina-entertain ko na ganyan. Marami akong tinatanggihan. Lalo na pag hindi ko naman talaga nakakausap. Ganon. Tapos ngayon, parang noong EDSA rally, nagpadala sila ng pera sa akin. Pagkatapos sabi nila na parang, Miss Joey, pandagdag, ganyan. At that time, what I am already doing is, bumibili ako ng mga flags, nagpa-print ako ng mga tarpaulin, bumili ako ng mga tinapay, ng mga tubig, ganyan, in which, iniwanan ko naman talaga dun sa rally, ganon. Marami pang natira, marami pa sa akin, may mga flags pa sa akin na natira, meron pa dito mga supplies sa akin hanggang ngayon na nandito, ganon. And I accounted it. Actually, if nag-account na ako niyan nag-account na ako ng bonggang-bongga niyan, 76,000 yung nagastos ko nung time na yon. Tapos, ang nag-donate lang is around 30K. Yung 30K na yon, inclusive na yon ng lahat-lahat ng mga nag-donate nung panahon na yon. 76,000 yung nagastos ko, pagkatapos 30K lang yung donation na na-receive ko. Sige, putong ina nyo. Pagkas ako pa magnanakaw, lugi pa nga ako. 'Di ba? Lugi pa nga ako. So yun, ngayon, itong si Maui, yun yung pinaulit-ulit niya. Yung mga pinaulit-ulit niya. Ngayon, meron din kasing problema tong mga meron din kasing isang tao dyan sa New York na balasubas, na naging kaibigan ni Maui. Ganon. However, alam nyo kasi, hindi kayo makakapagsinungaling kasi kumpleto resibo ako. Hindi kayo makakapagsinungaling, kumpleto resibo ako. Kaya nga sabi ko, ang tawag dito, if there would be anyone who want their money returned, whether nabili ko na yung perang pinadala nyo for the purpose we intended it to spend on or not, basta nagbago lang yung isip ninyo at gusto ninyo na isoli ko yung pera ninyo for whatever reason. I'm not even going to ask kung bakit yung gustong ipasoli, ganyan-ganyan. Basta nagbago lang ang isip ninyo. Joey, nagbigay ako ng 1,000 pampabili ng tinapay, ganyan-ganyan. Pwede ko bang kunin na ngayon? Ganyan. If you want to do that, I'm going to return it. Walang problema. Walang problema. So ngayon, itong mga tawag dito, itong paulit-ulit na mga sinasabi nito na may mga nagnako na OFW, kineme-kineme, ganyan-ganyan. Kahit sino dito, I can look straight in your eyes. Okay? Wala akong ninanakawang tao dahil hindi ako magnanakaw. Okay? Ayun na lang, kung gusto na lang kunin yung 30K, edi oo nga. Ngayon, it is only Maui who's saying that. Si Maui lang naman yung nagsasabi niya. Hindi naman galing sa kanya yung pera. Paulit-ulit na yung 30K. Parang, tapusin na lang. Sino ba yung, kung gusto niyo yung 30K, ayan ikunin niyo na lang yung 30K. Bakit kailangan pang idaan sa Facebook, ikut-ikutin? Pwede mo naman, pwede mong bakla yung naibigay ko sa yung 30K. Hindi pala, pala yan. Pero sinabihan ko na si Joey, ikaw kasi Joey, ang hilig mo kasing magpronta-pronta. Huwag ka magpupronta. Kahit lumapit sa iyo na magpapabili ng tubig, ganyan. Sinabihan ko na si Joey na, alam mo, sabihin mo Joey, hindi mo magagawa. Ganun lang kasimple. Pwedeng mag-say no. You don't need to say yes. Pwedeng mag-say no dahil hindi mo responsibilidad yan. At ikalawa, sabi ko kay Joey, wala ba kayong kamag-anak sa Pilipinas? Sila na pagbili ng tubig? Actually, yun? Yung mga nagbigay or ang gawin ninyo, meron pong Shopee and Lazada na pwede kayong bumili ng tubig at pwede yung pa-deliver doon sa kung saan man yung kailangan. Hindi na po ngayon 90s, no? Na kailangan mong ipasuyo pa na, bilang mo naman tubig. Baka wala nang gano'n. 90s, hindi na po to 80s at 90s. This is early 2025, but e-commerce na po. Meron na pong Grab. Actually, meron na pong Grab, meron na pong, maraming mga nag-request sa akin yung kunwari pabili ng tubig, ganyan-ganyan, mga, ang dami kong tinanggihan dyan, ang dami kong tinurn down talaga. As in, maraming makakapagpatunay niyan, ang dami kong tinurn down dyan. Hindi ako nag-entertain, lalo na pag alam ko na hindi ko naman na magagawa. Or if alam ko na parang, pwede nyo naman na pong i-order yan. Actually, nire-refer ko dun sa water refilling station nila, Admar. Sir Admar, pagka water, ganyan-ganyan, yung mga ganon. Nire-refer ko dun sa water refilling station nila, Sir Admar Villando. Kasi sila, kaya nilang mag-deliver dun sa site, ganon. Pinopromote ko talaga yung water refilling station nila pagka ganun-ganun mga etchos nga, no. So, yung mga ina-entertain ko, yung alam ko lang na kaya kong i-accommodate. Ganon. And there's just very few of them. Ang dami nga yung mga naglalapit na parang, Miss Joey, ganito, parang, tabi nyo na lang po muna yan. Hindi po natin maano yan sa ngayon. Ganun. Ngayon, hindi ako gigil doon sa mga donations. Diyos ko po naman, alam ng mga followers ko yan. Hindi ako gigil doon sa mga ganyang bagay.
Kaya nga sabi ko, kung meron man dito, okay, kasi yung sinasabi niya ni Maui na nagbigay ng 30K, which is coming from different individuals, I already talked to them. Gusto niyo bang isoli ko yan sa inyo? Kasi isasoli ko yan kung gusto ninyo. Kahit pa sabihin na natin na nagastos ko na yan po doon sa pag-usapan nating purpose niyan, and I provide receipts already sa inyo. Diba? I'm not even going to ask na bakit niyo gustong kunin, bakit yung ganyan. I am just going to return it. Just tell me when. And give me proof that you transferred. Ganon. So please lang, yung mga ganitong klaseng tao, yung mga ganyang klaseng tao kagaya ni Maui, just ko. If nakikinig pa kayo sa ganyang klaseng tao, meron ng problema sa mga pag-iisip ninyo. Ayun. Joey, nagpadala ka ng 1M. Walang utak, kaya need niya Ayan. At ako hindi kinakausap mga individuals who actually send money to her. Na hanggang ngayon, hindi kinakausap ni Maui. Hayaan nyo na yung mga ganyan. Hayaan nyo na yung mga ganyan-ganyan. Diyos ko, Lord. Ako talaga pag walang ganyan. Wag nyo nagpatulan yung mga ganyang isip-isip. Yung mga padala-padala ng Andalusia. Diyos ko, Lord. Kung gusto kong bilan ng tubig, ito mga pupunta. Bakla merong may Grab. Meron. Pwede nyo pong gawin online. Ito po yung online. Hindi ko magagawa yan. Ang kasi, Sas, usually kasi matatanda, yung mga walang, alam mo yun, yung mga 70 years old na, yung mga ganun. Pwede mong i-walk through, girl. Ako pa ganyan, i-walk through ko. Kaya ako lang tinatanggap ng ganyan. Ako nahihirapan alam ko, panggagalingan niya ng mga eksena. Kaya wala akong ganyang eksena. Tatanggapin ko lang yung pera kung para talaga sa akin yung perang bibigyan ko. Na, Sas, para sa ito. Yan lang tatanggapin ko sa buhay ko. Pero kung para sa iba, hindi ko tatanggapin. Dahil, bakit? Diba? Hindi po akong ingat yaman ng sanlibutan. At, mauwi na ako sa mauwi na ako sa mga majojonda. Kasi nga, syempre majonda na, alam mo gusto mo na lang bigyan na girl, kahit majonda na sila or whatever, i-walk through mo na lang sila. Gustong bigyan ng peace of mind na, syempre pagka natulog siya, yung feeling ba niya yung parang nagawa niya ang kanyang responsibilidad, para yung ganon. I-walk through na lang yan. Na, which diba yung parang, pag majonda, masa-stress lang sila sa ganyan. Bibigyan mo pa ng stress yung majonda kapag, hindi ganito na lang po. Mag-ano po kayo, punta kayo, tapos magpa-deliver yung gaganon. Hindi na, ganon. Di ba yung parang yung parang kina MJ at ni Crisette, na kung merong relief, meron silang yung i-order mo dun sa manufacturer, tapos yung manufacturer i-deliver sa kanila para sila yung mag-handle. Yeah. Yung mga ganyan ba, dapat may mga kontratahin na lang na ganun kagad. Na imbis na, eto, kung sa Galileo ka lang naman pala nagpapatubig, sabihin mo sa Galileo, mag-order form, ganyan, paano ba magbabayad sa inyo, ganyan. Ganun na kasimple. Diretso na tayo sa topic ng taon. Oo nga, ayan. Tawag dito si Blackheart. Blackheart, meron kang, diba, meron kang hanash. Hanash talaga. Naman ate, wala. I just agree with what you said na yun yung possibility. Parang eksena na lang siya. At the same time, even though eksena na lang sana siya, he could have used it to his advantage na magmukhang fake na, alam mo yun, na strong. If he based it on, yung kung may pinakita siyang parameters na, okay, itong tatlong to ang ipa-fire ko because this and that. So, kahit mga 2 days lang siya nagmukhang strong na, see, he managed to brew some balls for today and nag-fire siya. Pero, even in that manner, weakling talaga siya na parang, okay, everybody please resign, blah, blah, blah. And then, so parang kahit mag-fire, hindi mo kaya talaga. And then stop giving us that crap na parang you listen to us. Because if you were listening to us, one head lang, syempre hindi ka magre-resign dahil makapal yung mukha mo. But since parang 2022, we've been asking for one head and that's Tambas. And ang dami mo ng inetchos-etchos. Di ba yung gusto namin alisin mo? Hindi mo, I know you can't fire him, pero at least remove the speakership from him, di ba? Or say something na ma-influence yung mga tao na, hey, I will no longer approve of this because blah, blah, blah. Use your political, use your political power, your political influence, at least.
Opo. So yun yung parang and then makikita mo na din naman siya na, okay, so slowly parang ina-usher in na din talaga yung mga pink. Parang eto na Mm. 'to, they're kasi parang yung fishy sa'kin is the way na may write-ups from the pink side na, "Oh, this is something nice, blah, blah, blah." Like, really? Parang this is parang ito yung mortal enemy niyo and then you have space to appreciate something that this person is doing, pero you don't have the space for that when the other person na yung other camp na apparently mas hate niyo na ngayon is doing, 'di ba? So parang, okay. So, 'di ba kasi gano'n 'yun, parang jaded na ba ako or something, pero gano'n 'yun, parang ito yung gagawin natin and ready mo na yung sa kabila kasi and then kunyari let's just pretend that it'll unfold na, see ganito, blah, blah, pero ano na 'yun, scripted na 'yun, alam na nila yung flow ng gano'n. Makes you also curious kung bakit nag-interrupt yung yung Maui. Parang naalala ko kasi yung live niyo, yung kay Attorney Zalaika, 'di ba? It was also Hmm. during the time na madami nang nasasabi si VP. Yun yung nag-interrupt yung Maui, 'di ba? Oo. Parang nagwo-word vomit na si VP no'n sa mga Oo. kalokohan ni Tamba. And then suddenly, she just had to raise her hand and then magko-comment siya. Parang na-derail yung thoughts niya and then na-halt yung pag-word vomit niya about yung mga kalokohan ni Tamba. Oo. So maybe And you it hit became something the kanina, ano 'no, ate. it became the Operation Romanov kineme. Mm. Yeah, yeah. So maybe yung mga na-topic mo din kanina, baka may ano din or if not naman, talagang that poor old whatever, parang nagta-try na lang siya maging relevant or something. Mm. Wala na kasi pumapansin kaya gano'n. Ayun. Yeah. Anyway, ayan. Sas, ikaw anong anong masasabi mo na after i-fire ni BBM, after sabihin ni BBM na mag-courtesy resignation ang lahat ng mga cabinet members niya at mga secretary levels, ay nag-speech siya at natatawa siya na, "Ay, may kausap pa ba ako?" Una-una, meron ba siyang memorandum? Parang wala. Kasi di ba yung News 5, did you know nung panahon ni PRRD na pinag-courtesy resignation niya ang mga empleyado ng gobyerno sa isang memorandum order na ganyan, ganyan, ganyan. So parang gina-justify nila na magkapareho Isinungaling. to. Na Oo. magkapareho to, ganyan. Una-una, hindi sila magkapareho. Kasi ginawa yun ni PRRD, which is understandable dahil gusto niya na mag-clean slate. No? Mm. Na, ikalawa, may memorandum yon, malinaw kung sino Yes. mag-resign. Kuwentas claras yun. Mm. Kwentas claras yun. Ngayon, di ba nagkakagulo sila? Si Gadon, Oo. hindi niya alam kung sakop siya nung courtesy call resignation. Sabi naman ni Auntie Claire, sakop ka. Ngayon, magkakagulo talaga kayo dyan dahil wala namang memorandum kung sino ang sakop o hindi. Ano ba yung sinabi lang niya, oy, mag-courtesy resignation kayong lahat, gano'n? Hindi nga malinaw ba? Paano ngayon kailan niya sinabi? Kasi Wala, parang lang, sa press con lang ni Auntie Claire. wala yun, dapat may memo. Okay, napaka-professional naman yan. Correct. And speaking of the memo, yung memo na yon, if I remember it correctly, kasi nasa government pa ako noon nung nagpaganyan si PRRD. Meron pa siya na parang part nung memo, if I remember it correctly, part pa nung memo na kapag meron kaming narinig na corruption na ginagawa ka, we're going to investigate you. Motu proprio. Pagkatapos, in reality, what happened, kapag kunwari naka-receive si PRRD, yung Office of the President, ng reklamo, like for example, ay, ito si Blackheart, corrupt ito, ganyan. And then the Office of the President was able to receive pieces of evidence na corrupt nga si Blackheart. So, ngayon, imbestigahan ka ng Office of the President. And then, before siya i-full-blown ng investigasyon, susulatan pala siya na naka-receive kami ng mga ganito. So, it's either you resign or we're going to pursue this investigation. Ganon. So, kaya ang dami nag-resign nun eh. May mga kakilala ko nag-resign because of that. Natakot talaga sila. This is during the start of PRRD's term. Ayun. Dami nag-resign nun sa customs. Kasi naka-receive sila ng love letter. Di ba yun? Ano yan? Yan yung bonggang-bongga chika nun eh. Nung after ng memo ni PRRD, ang dami niyang love letter na binigay sa mga tao, sa mga government employees. O ayun na nga, magkaiba yon. At least yon, alam mo kung sino mag-resign kasi nakalagay doon kung sino mag-resign eh. Kung ano mga position. Ngayon, sana naiwasan sana ito. To be honest, no, well, I'm not enamored with Gadon, but I find it humiliating na bigla kang sasabihin ni Auntie Claire na lahat po sakop. So parang,
kasama ka. So, parang, that could have been prevented if you have a clear memo. Sino ang magka-courtesy resignation? Anong deadline? For a secretary level position, no, nakakahiya yung ganon. Nakakahiya yung ganon. And especially, one of your very avid supporters. Huwag na natin, kahit ayaw natin si Gadon or whatever, tingnan lang natin to objectively na, cabinet level, mas mataas pa kay Auntie Claire, at avid supporter pati ni Bongbong. Tapos mapapahiya ka ng ganon. Papahiyain ka ng ganon ni Claire Castro of all people. Alam mo yun? Si Auntie Claire ba talaga? Well, kasama po siya. Grabe, no, you were told by Ayusek, you are a secretary and you were told by Ayusek. At hindi lang, na parang bago ka lang Di ba anti Marcos ka? Oo. So parang hindi malinaw, sana lang nagkaroon ng memo. Kasi napaka-unprofessional ito, tapos yung nag-speech pa siya. And to my cabinet secretaries, tapos bila siyang natawa na meron pa ba akong cabinet secretaries, ganyan. So parang, ikaw ba talaga nagpa-resign sa kanila? Or si Ma'am Shi? Sobrang sama nun. Sobrang sama nung optics na yun. Yung tatawa-tawa pa siya. Yung, Bax, secretary level tong mga tao na to na, as you're going to say na, meron pa ba akong kausap dito? Nag-resign na ba sila? Tapos tawa-tawa, ganyan. Actually, sobrang unprofessional, grabe. Actually, yung mga tumatawa, makikita mo, nervous laughter. Yeah. Hindi sila, well, kahit naman si BBM para siyang, alam mo yun na, again, presidente, yung binoto ba talagang tao na maging presidente, ang nanggaling ang utos ng mass resignate, ng courtesy resignation to all? Unang tanong. Kasi kung sa kanya galing, bakit walang memo? Diba? Walang memo. Tapos, nung nag-spread siya, the same day, sabi, following his directive. Ano yung directive? Anong... a directive is written... Directive kanino? Directive kay Claire? Una-una, pati ba naman yung ES mo? So, ang ES ngayon parang si Claire Castro? Oo. Actually, ang ang sobrang inappropriate talaga. Sobrang inappropriate. Kaya ang inaano ko talaga, malaking katanungan ko, sino talaga ang nag-utos ng resign all? Baka meron diyang nagising na lang na lasing-lasing. Auntie Claire. Pero announce mamaya na kailangan mag-courtesy resignation ang lahat. Mom, you've heard what I've said. I've said what I have said. Mga sekretary po ito. Masasabi ko po ba to? Baka mga sekretary to ba? Agency. Ako na nga nag-ootos. Kasi, una-una, kay Bibi, walang memo. Nagigas mo. And, at third year, gayon ka talaga maglilinis? Na parang, hindi ba the past few months, nagmamalaki ka na, ang galing-galing nyo? Oo. True. Tapos ngayon, hindi pala magaling? Parang, it doesn't make any sense. Well, 3 years na hindi nag-make sense ang lahat ng bagay, pero I didn't realize that you could top it once more. Totoo. Ako, walang masama na kayo, no? Na magpa-resign kayo in the middle of the term of the president. Kung klaro, 'di ba? Kung meron kang baseline na gagamitin, kung meron kang standard na sinet na ikaw, Cristina Frasco, mag-resign ka na kasi noong 2022 ang pinangako mo ay pre-pandemic tourist arrival. Hindi mo pa na-achieve hanggang ngayon. So, tsugi ka na. Ikaw, accusar, panay tordya ka ng inasikaso nyo dyan sa opisina. Hindi mo na-reach ang number of pabahay na pinangako natin. Tsugi ka na. Ganyan. Diba? Buti ba sana kung may ganun Diba? May maniniwala ako. Pero otherwise, this is just this is just a gate being opened for the yellow appointees. Yan ang aking gut feel. By the way, may chika yung politiko. Ang sabi ng politiko,
nirelease nila yung article nila earlier today. Ang sabi, sa executive secretary position daw, ang naglalaban-laban daw ay si Jojo Ochoa, Vince Dizon, John Vic Remulla. Ayan. So I think if it's going to be Jojo Ochoa, if it's going to be Jojo Ochoa, then full resurrection to ng Pinoy administration plus Ginkgo biloba strain and other Power Rangers included. Ayan. Tapos, kung si John Vic naman, parang feeling ko parang why John Vic is even in the why John Vic is even in the in the running of becoming executive secretary. Baka naman para lang kay Mamshi. para kay Mamshi yan, para makita niya araw-araw. Ayun. Pagkatapos last, si Vince Dizon. Ayun, Vince Dizon, to be fair, kay Vince Dizon, may may direction yung leadership niya kahit papano, maski papano. May direction yung leadership niya sa DOTR. Nagre-respond siya timely doon sa mga issues na binabato sa DOTR. May mga actions siya. You may not necessarily agree with it all the time, pero makita mo na meron siyang kumbaga parang invested siya doon sa trabaho kahit papano. Ayun. Anyway, in the running din daw siya na ma-appoint bilang executive secretary. Ayun. Ayun lang. Anyway, hi Sairi Torgeson. Hello. Hello po Miss Joey, Sas, at saka si Blackheart. Kumusta po kayo? Okay naman. Ayun. Natatawa lang ako sa video ni BBM kasi nasa biyahe ako papuntang The Hague, nasa train ako nung pinapanood ko 'yon. Sabi ko, pati pinagtatawanan yung announcement niya. Parang after niyang sabihin na ganito, may courtesy kayo na mag-resign, whatever, ganyan. Tapos biglang, parang baliw lang. Sabi ko, pero natatandaan ko, meron siyang interview sa isang Australian show or basta yun. Tapos tinanong siya tungkol sa isang kaso nila yata, tapos bigla siyang natawa. Ill-gotten wealth. Oo, yun. Parang ganun din yung reaction niya pagkasabi niya ng yung courtesy resignation sa mga kabinete niya. Sabi, just after niya na parang, yung parang nanenervyos siya, hindi siya sigurado sa nervous laugh. Yun. Tapos, parehong-pareho Kaya sabi ko, naalala ko yung interview na yun, sabi, parang ganito yun inignore niya yung tanong na bakit pinagtatawanan yung tanong ko. Pinaulit niya na lang yung tanong kung ano yun, para lang ma-ignore yung pagka-sarcastic na tinang. Sabi ko, sarcastic love yun nervyoso talaga. Parang hindi siya sigurado kung ano yung sasagutin niya. Halatadong walang alam. Nagpapatunay na hindi talaga siya yung nagpapatakbo ng bansa kasi parang may nagbigay lang ng instruction sa kanya, sinusunod lang niya yung ganun. Wala siyang sariling disposisyon. Yun yung pagkakaunawa ko sa announcement niya nung pinapanood. Sabi ko, napakatanga naman ng presidenteng to. Alam mo yun, yung parang feeling na totoong-totoo, pinapatunayan niya na ngayon, lumalabas lahat yung, ang tawag dito, yung signs na sinabi nga ni PRRD noon na may weak leader kayo dyan na tumatakbo. Siya talaga yun. Parang, eto na, nagmamanifest na lahat ng kabulukan niya bilang isang presidente. Tapos, nung in-announce ni Sara ang bloodbath, yun lang yung isasagot niya. Parang nagdadrama sila Tapos may narinig pa ako or baka parang sa live yata ni Attorney Trixie na yung malapit na yung impeachment, parang June 3. Sinabi mo rin yun sa isang live mo. Parang dinadivert na. Sinabi ko. Ikaw pala yun. Sorry naman, di ko na kayo pagtahi-tahi, sabay-sabay kasi kayo. So, ikaw pala yung nagsabi na parang June 2, tapos June 3 mag-i-start, parang ganun. Sabi ko, nagda-divert na naman sila para biglaan na lang na naman nilang gagawin kung anong hindi natin inaasahan para hindi na naman tayo makapag-react. Yun yung punto mo di ba? Sabi ko, eto na yun, naniniwala ako at sinabi mo na ganun nga yung gagawin nila. Kung ano-ano yung pinapalabas, kung ano-ano yung binabalita, para yung atensyon nung mga tao wala dun sa impeachment, para pag may ginawa sila sa impeachment, late na mag-react, alam mo yun? Sabi ko parang modus operandi talaga ng BBM admin na to na tanga-tanga. Yun. And hello sa IUSAS, nandito ako ngayon sa The Hague. Kararating-rating lang, nagpapahinga. Bukas maglalagalag sa detention center. May event sa Hague, no? Sa Sabado po. Oo, sa Sabado. Ayan. So
Paano ba yun? Parang rally? Prayer rally ba? Na, Actually, gathering yung tawag. Kasi parang yung una kasi nung Sabado, parang may petition sila na talagang naglakad-lakad sila. Yun yung tunay na rally nung Sabado. Pero yung more na ginagawa nila Alvin, Aldo, at saka kasama kasi si Jess. Jess, ba pangalan nun yung isang nurse ni PRRD si Miss na nandito. Gas, oo. Kasama kasi sila sa page na PRRD supporters, parang nagko-collab silang lahat sa activity na to. So, this Saturday at saka sa next Saturday. Yes. Kaya, parang more on gathering to show na eto nagsasama-sama kami. Hindi namin kayang tanggapin hanggang ngayon nandito pa rin si PRRD, parang ganun. Yun eh. Parang solidarity, yun yung tamang word pala na ginagamit nila, in solidarity with the PRRD being detained in The Hague. Yun. So, yun lang po. Maraming salamat ulit sa pagpapaakyat. Thank you very much, Miss Heidi. Ayan, okay, bye-bye po. Ayan. Hello, Miss Risa. Hello po. Hello, Miss Joey. Hello. Hi, din kay Miss Sas. Kasi nung way back pa, na-discover ko siya nung nakikinig pa ako kay Thinking Pinoy. So, yun. Hi, Miss Sas. Na matagal ng panahon ang nakalilipas. Doon ko na-discover si Miss Sas. Oo. Tapos yan lang, nagtataka lang kasi ako sa move nila BBM. Kasi ngayon, obvious na makikipag-collab na sila sa mga Yellows. So, nagtataka lang, ito yung move nila for 2028. So, nagtataka lang ako na, bakit kasi nila kinalaban yung mga Dutertes in the first place? Na pwede naman na, para sa 2028, yung Yellows pa rin yung kalaban. Hindi naman nila kailangan matreten sa mga Dutertes. Magnanakaw nga kasi sila, Reza. Nagnakaw sila. So, ngayon, sino na lang, hindi matolerate ni Sara. Hindi pa pwede yon. Oo. Pero, ano pala ang point of view mo dun sa, kasi, of course, syempre, alam naman natin na, chene-chene lang naman yung paresign ni BBM. Kasi, unang-una, hindi naman talaga siya ganun kaseryoso. Pero, tingin mo, ako kasi, ang feeling ko, as among other things, isa sa mga way nila to really put the people that they wanted to put in the cabinet so that merong unimpeded na yung mga gusto nilang gawin sa last 3 years ng term ni BBM. Pero meron ka bang nakikita na ibang goal nila why they did this? Like maybe parang meron ka nakikitang ibang purpose nila why they are doing this? Ako ba tinatanong mo? Ako feeling ko meron siyang gustong sibakin. Hindi niya magawang masibak ng harap-harapan. Ay, may nagsabi nga niya sa comment section. Oo. Ganun na kasi yun. I don't think that there's any larger goal in life. Baka yung mga gusto niya sibakin, mga malalakas ang hatak. Tapos hindi niya ma-confront, no? Wala siya. Lahat lang kayo. Wala. Baka kasi na naman ng don't mess with us. Sorry, oo, sa bagay mo. And bago na lang natin sa pangalang Cristina Frasco yon. And I think, kaya rin siya nagganyan. Ako kasi yung makikipag sa Yellow, meron na talaga silang partnership matagal na. Ongoing yung pag-appoint is para, syempre kapag meron silang collab, yun nga lang kasi hindi nila magawa yung kanilang collab ng full blown, yung mga promised possession. Kasi nga di ba malakas yung kumbaga nung fino-float nila yun noong 2022 at noong 2023, even the Marcos supporters are opposed dun sa pag-a-appoint ni BBM ng mga yellow personalities. Ganon. So, itong ginawa niya na to, ayun, I think is parang trying to ready the stage para ma-appoint si Tito mo Mar Rojas, si Tito mo Paquito Ochoa, at iba pang mga dilaw na dilaw. Ayun lang. Anyway, Ma'am Risa, meron kang gusto pang i-chika? Sorry na interrupt ka. Pero bakit hindi sila nakipag-collab na agad sa mga Yellows? Bakit sa Dutertes pa sila nakipag-align nung pa? Kasi hindi mawawasak ang hindi sila mananalo. Syempre, ang mananalo nun, Yellow. Kung makipag-collab sila sa Yellow ang may upper hand. Mm-hmm. So ngayon, collab muna tayo dito kay Nadigong para tayo ang may upper hand. Kasi, kung makikipag-collab siya kay Lenny, ikaw ang vice president, akong president, gaganyan si Lenny.
Pero tingin nyo, kung inaccept ni PRRD yung offer dati ni BBM na maging drug czar siya, wala siguro magiging conflict sila ngayon? Sino? Kasi di ba inofera ni BBM si PRRD na maging drug czar sa admin niya? Tapos parang doon na nag-start mag-comment si PRRD na weak leader, ganyan. So parang dahil ba doon kaya nag-start yung conflict? Pero parang feeling ko ano naman yun? Yun naman yung parang offer ni BBM na alam niyang tatanggihan ni PRRD. Ang conflict, nagsimula na yan, matagal na, bago pa yan. Ang conflict, nag-umpisa na yan bago pa maupo si BBM. Bago pa siya umupo. Na nakakita na sila na may mali. May maling patatakbuhan tong administrasyon na to. Which we know, hindi ba? Ito si Joey, ano pa siya, in denial pa siya ng mga first few months eh. Denial pa yung babae niya. Actually, lahat ng denial pa, inaway nyo nga kami. So, hindi naman namin inaway nun. Grabe ka. Tigilan nyo ako. Charot. Tapos ang eksena nun, hanggang makikita mo na, ay, iba-iba na yung sinasabi. Pangit yung ganyan. Kasi nasanay na tayo kay PRRD. Kung anong sinabi niya nung kampanya, yun yung ginawa niya. Ngayon, kung hindi niya natutupad yung pangako niya, meron siyang talk to the people ng madaling araw. Si Raulo rin to sa PRRD, madaling araw talaga siya Doon tayo natutong mabuya. Oo. Dahil kay PRRD, di ba ganyan si PRRD, kung hindi siya nagagawa, kung hindi niya napagbibigyan, ine-explain niya. Kaya balikan niyo lahat. Kaya yung sinasabi, hindi naman niya ginawa yung end-endo. Pinaliwanag niya yun. Kung bakit niya hindi ginawa. Hindi magagawa. Tapos yung bakit hindi natapos ng 6 months yung war on drugs, pinaliwanag din niya yun. Bakit hindi natapos? Ano pa ba? Lahat pinapaliwanag niya. Yung mga tao gustong pag-resignin si Duque. O anong ginawa ni Digo? Pinaliwanag din niya yun. Sorry, hindi. Parang, inarbor niya. Inarbor niya. Ano pa? Marami siyang pinapaliwanag doon kung meron siyang mga hindi nagagawa. That is a real man. Yan mga lalaki dapat kailangan natin sa buhay natin sa mga panahong ito. O kailangan natin tao na pwede kang mangako and alam ko naman, yung mga pangako mo naman, hindi mo naman yan lahat matutupad. Pero sana, kung hindi mo siya matutupad, nag-try ka. Ngayon, kung nag-try ka, tapos hindi mo talaga siya nagawa, mag-report ka ng progress report. Ano ba? Bakit hindi mo nagawa? Ano bang bottlenecks? Ano ba yung mga ganyan? Which is the professional thing to do. Ito, hindi mo nagagawa yung 20 pesos. Biglang pak nung eleksyon, okay, 20 pesos. Isa pa kinuha niya, meron naman palang yan, bakit? Tapos, ganong eksena sa buhay. So, I think, yung conflict, iba yung nakikita nyo na on the surface. Yung pag nakita yung conflict on the surface, hindi ibig sabihin doon nagsimula yun. Yung surface, yun na yung nagbubble up na. Nagbubble up na yun. It's only a shadow of what we cannot see. Hindi ba? Ayun, si Inday Sara, ayaw nga niya yung pinapakialaman yung budget ng DepEd. Di ba, pinapakialaman, gusto kasing pakialaman, pati yung budget ng DepEd, gustong paghati-hatian ng mga hyenas. Doon na yan, isa na mga pinagsisimulan yan. And I think yung ako policy-wise, yung nag-say no si Sara dun sa Afghan refugee. Dun, kasi at that time, yung wala pang major, may confidential fund na noon, pero hindi pa issue. Ginawang issue yung confidential fund right after nung Afghan ineme. Ayun. Lang. So yun. Anyway, may chika ka pa, Miss Risa? Pero eto last na. Nagulat lang ako na pati si Anton Lagdameo pinapag-resign. Di ba siya yung one of the biggest contributors ng campaign ni BBM? So parang, bakit pati siya? Buti nga yun. Si Anton Lagdameo, pagkapanalo ni BBM, powerful talaga siya. Para siyang kasi nga parang supposedly siya, bongo level. Di ba si PRRD, meron siyang SAP, meron siyang bongo. And it is Anton Lagdameo for BBM. So, we know how how powerful, parang little presidency bongo noon nung presidency PRRD. Supposedly ganun yung role ni Anton Lagdameo. Pero if you had been monitoring closely, actually, yung Malacanang, ilang beses na nilang inemasculate si Anton Lagdameo because of some scandal, because of some performance issue, ganyan-ganyan. So, from someone
na kailangan ang pirma niya sa lahat ng mga dokumento na umiikot sa Malacanang, naging someone siya na pinagkakatiwalaan na lang sa specific na task. So, na-emasculate na actually ng bonggang-bongga yan si Anton Lagdameo. Nabawasan na talaga yung kapangyarihan niya ng bonggang-bongga. So, from someone na parang dapat bongo level, na dapat alam mo lahat ng mga pumapasok at lumalabas, ganyan. Naging task-based na lang itong si Anton Lagdameo. Ganun. Kasi ate, incompetent So, din siya. hindi, oo, Nakakama. ang tawag dito, ano ba yung mga issue niya? Di ba meron niyang issue tungkol dun sa na-jaundice niya na ASEC ba yun o USEC? Tapos yung, siya rin kasi yung na-involve doon sa signing ng yung commitment ng peace treaty sa Oslo before na ikansama rin ng loob ni Inday Sara. Kasi ano yan? Pati nakikipag-peace treaty, ganyan-ganyan. Pagkatapos, meron rin siyang fail doon sa pakikipag-usap kay Governor Hubahib before, nung time na nagkakaroon ng mga massive maisog rally. Pagkatapos, ano ba yung mga ibang skandalo niya? Pati sa mga appointments, nakikialam rin siya sa appointments before. Tapos, tinanggal siya doon. So, yung pagkakatanggal ako feeling ko hindi surprising na kasama siya. Kasi ilang beses na siyang in-emasculate hanggang sa, yun na nga, na sa kanya, yung naging parang yung BARM affairs ang binigay sa kanya, in which finak-up rin niya ng bonggang-bongga. Galit na galit ngayon yung BARM sa Marcos administration because of his doing. Ganon. Ayun, yan, nakialam siya sa BARM, sabi ni Larry Uchika, ayan. Which is I think yun yung pinakamatinding kapalpakan na ginawa niya. So, maaring baka siya rin yung baka yung sinasabi ni Sas earlier na merong gustong i-fire, hindi lang ma-fire ng rekta. Ako, I really feel na siya gusto na talaga siyang i-fire kaso barkade. So, sige, mag-resign na lang kayong lahat. Ganon. Ayun. Tsaka di ba ate may pulveron something din siya? Oo, meron din siyang pulveron. Well, parang I don't think magiging naman yan. I don't think magiging factor naman yan para i-fire siya. Ang dyan is yung kung nadi-deliver. Ayun, nawala si Risa. Ayan, hello. Ayun. Hello, Ma'am Ciel. Ma'am Ciel Bara Tiamzon. Hello po. Hello, Ma'am Ciel. Hello, Ma'am Ciel. Ayan. Hello, ma'am. Ay, naririnig niyo ako? Yes po. Ay, ayan. Okay. So, akala ko may Ayan. Thank you, Blackheart. Bisaya, ikaw muna. Habang walang microphone si Ma'am Ciel. Yes po. Okay, salamat po. Hello, Bisaya, welcome back. Balakubak. Oh yes, natandaan niyo pala po ako. Yeah, long time nga po. Pero anyway, naka-join ulit ngayon. Salamat naman. May time. So, actually parang last few minutes lang ako nakahabol. Is it about kuan po yung topic yung pagsibak sa mga officials? Yung courtesy resignation, oo. Well, sa akin, nabasa ko lang siya few hours ago din. I think na it's like si BBM parang naisip ko sa kanya parang laging pasabog, walang diskarte. So imbis na mahinahon at yun parang strategic, biglaan ang galawan ni BBM. Mas okay sana kung inaisa-isa niya ang mga palpak na department heads, hindi bara-bara, tatanggalin lahat. So parang naninisi sa kabinete imbis na umamin sa kapalpakan. Yung bang parang ganun yung Pero do you expect that this leadership has the capacity na umamin sa mga mali? Yun nga lang. Yun ang medyo tanong doon. Actually, hindi na tanong. Alam na natin siguro yun na hindi. It's always through Claire Castro, PRRD palagi or Duterte lagi yung arrow nila ng sisi, or past administration. So, yun lang po yung napansin ko. Tsaka, yun nga, yung imbis na parang sa isip ko, imbis na ayusin ang gobyerno, mas ginulupan niya, because of this biglaang reshuffle. So ang resulta nito maantala sa trabaho ng mga tao ay mga empleyado ng gobyerno, di ba? So pinatalsik lahat, naging kalat ang mga departments, so naputol ang mga or mapuputol ang ongoing projects siguro, nakakagulo sa mga tao sa pwesto at naging mas magulo ang administrasyon, which is in favor naman sa atin, no? But of course we
Actually, hindi talaga siya pabor lang dun sa political interest ng mga Duterte supporters. Yes. Pero at the end of the day, hindi rin siya yung parang something that you're going to celebrate. Kasi nasasaktan yung bansa di ba? Yes, nasasaktan yung bansa So parang, okay, sabihin na natin, ayan, nakita natin, parang matatalo dyan sa, pagdating sa politika, matatalo dyan yung mga BBM-aligned personalities. Pero, hindi kasi yun yung hindi naman yun yung wish natin na manalo tayo sa politics. Ang gusto natin, manalo tayo bilang bansa. Diba? Tama. Oo, manalo tayo bilang bansa. Yun yung main goal. In fact, ako sa totoo lang, okay lang ako to be proven wrong na parang, ay puta, sobrang talino pala nung mga naiisip ni BBM, di ko lang talaga na-appreciate yung mga ganon. I'm very willing to be proven wrong. Kung makakabuti yun sa bansa. Kung makakabuti talaga yun sa sa kalalagyan ng mga Pilipino. Pero, ayun nga, hindi At napapatunayan natin everyday na hindi naman to about doon sa sobrang talino ni BBM, sobrang galing niya na hindi natin maintindihan yung mga plano niya. Wala talaga siyang plano. wala talaga siyang clear na vision para sa bansa natin. And in fact, all they care about is to push their own their own interest, their own agenda. One of it is to stay in power as long as they can. Ayan.